Ulan. Umuulan na naman. Ito ang panahon na nagpapatigil sa aking mundo. Panahon na kung pwede kong pabilisin o laktawan ay ginawa ko na. Subalit, para ba siyang nananadya na tila pinababagal pa ang paggalaw ng lahat ng bagay. May kung anong humihila sa akin at nagpapaalala sa aking masaklap na kahapon. Isang parte ng buhay ko na hindi ko na mabubura kailanman. Gustuhin ko mang kalimutan, subalit ang ulan ang siyang nagpapaalaala sa akin, sa aking nakaraan. Biyernes ng gabi nun, patapos na ang shift ko sa trabaho. Closing ako, kaya nagliligpit na ako para isara ang convenience store. Pagkatapos ng inaakala kong ordinaryong araw ng trabaho. Di tulad sa iba, ay hindi 24 oras na bukas ang convenience store na pinapasukan ko. Alas 6 ng umaga ang bukas nito at nagsasara ng alas 11 ng gabi. Pagkatapos kong maglinis at magligpit, pumesto na ako sa counter upang magbilang ng benta para sa araw na yon. Bukas ang radyo at nakikinig ako sa AM station. AM ang gusto ko dahil mas gusto kong nakikinig ng mga balita. Ilang minuto pa ang nakalipas, biglang may pumasok na grupo ng mga kalalakihan. Siyempre nagtaka ako dahil sigurado akong nabaliktad ko ang sign sa pinto na nagsasabing sarado na ang tindahan. Inisip ko na lang na baka hindi nila ito napansin. Dapat pala inilak ko na din muna ang pinto kanina. Mukha namang matitino ang itsura ng mga ito, kaya hindi ako nag-isip ng kung ano. Oo, medyo hindi maganda ang ihip ng hangin na dala nila dahil medyo kaporma nila yung mga kontrabida sa palabas, lalo na ng mga panahon nila FPJ. Pero di ko na lang ito pinansin. At dahil nga nakapasok na sila, sinabihan ko na lang sila na, "Boss, sarado na po kami." Hindi nila ako pinansin at nagtuloy-tuloy sila sa pagpasok. "Boss, sarado na po kami. May bukas pa pong convenience store dyan sa tapat. Doon na lang po kayo kung may kailangan kayong bilhin talaga." Tumingin sa akin ang isa sa kanila. Yung tingin na kalahating mukha lang ng lumingon, tapos nakagilid yung mata. Natigilan ako at napalunok ng laway. Ngumisi ito at nagsalita. "Mga kosa, pasara na daw si Miss Beautiful." Tapos ay nagtawanan sila. Napakunot ako ng noo dahil sa sinabi niya at nakaramdam ako ng kaba. Miss Beautiful? Ako? Nagpapatawa ba siya? Alam kong hindi ako balbasarado at wala akong bigote. Pero imposibleng mapagkamalan nila akong babae dahil hindi naman mahaba ang buhok ko. Maputi ako pero mabalbon akong tao. At isa pa, masasabi ko ring matipuno ang aking pangangatawan. Maaari mo akong maikumpara sa datingan ni Luis Manzano. Malinis lang tingnan pero lalaking lalaki ang dating. Kaya imposible talagang mapagkamalan mo akong isang babae. Sa gitna ng tawanan nila ay biglang nagsalita ang lalaking malapit sa akin. "Huwag kang mag-alala, miss. Hindi naman kami mamimili eh." Sabay kuha ng isang bote ng alak. Binuksan niya ito at ininom. Gusto ko pa sana siyang sitahin dahil hindi pa niya iyon binabayaran. Pero biglang naglabas ng isang balisong, yung naunang nagsalita kanina. At lahat na sila ay naglabas ng kanya-kanyang patalim. Pagkatapos ay muli silang nagtawanan. Kahit wala naman talagang nakakatawa. Sobrang kaba
At takot na ang nararamdaman ko na parang sasabog na ang dibdib at utak ko. Nung mga sandaling iyon ay parang alam ko na kung ano ang mangyayari. O alam ko na nga ba? Gusto kong tumakbo pero nanginginig at nanghihina ang mga tuhod ko dahil sa kilabot na nararamdaman ko. Ano bang gusto nyo? Kunin nyo na lahat ng gusto nyong kunin. At umalis na kayo dito. Nanginginig kong sigaw sa kanila. Huwag ka namang magalit, Miss Beautiful. Gusto lang naman naming makapagkaibigan sa'yo. Naman sungit-sungit oh. Unti-unti silang lumapit sa counter hanggang sa mapalibutan na nila ito. Bahagya akong napaatras sa kinatatayuan ko. At dito ko napagtanto kung gaano sila karami. Nasa 13 katao pala sila na nakapasok sa loob. Sa taranta ko ay kinuha ko lahat ng pera, pati mga barya sa kaha, at ibinato ko ito sa kanila sa pag-asang magkakagulo sila para damputin ang mga nagkalat na pera at barya. Subalit nanlumo ako dahil ni hindi man lang sila natinag sa kinatatayuan nila. Kahit sino sa kanila, kahit isa man lang sa kanila. Nagtawanan lang ng mga ito at nagpatuloy sa paglapit. Nakakahiya mang aminin pero noong oras na yon ay naiiyak na ako sa sobrang takot. Sari-saring mga bagay na pwedeng mangyari ang pumapasok sa isip ko noong mga oras na yon. Magulo, hindi ako makapag-isip ng diretso. Isa lang ang malinaw. Hindi maganda ang kinasasadlakan kong sitwasyon noong gabi na yun. At kailangan kong makaisip at makagawa ng paraan upang matakasan itong aking kinakalagyan. Teka, mas romantic ito kung nakapatay ang ilaw. Sabi ng isa. Teka, tama ba yung narinig ko? Romantic? Ano bang balak nilang gawin? Ano bang gusto nila? Kunin nyo na lang yung mga pera at umalis na kayo. Wisit, ang sabi ko sa isip ko. Dumampot ang isa ng kung ano. Pagkatapos ay ipinukol sa fluorescent lamp. Isa-isa ay nawala ang mga ilaw. At unti-unting dumilim ang buong convenience store. Narinig ko rin ang pagbaba ng roll-up gates namin. Hindi na ako makapag-isip ng tuwid at sa loob-loob ko ay nagpapanik na ako nang biglang nakapako ang fire extinguisher sa gilid ko. Dito ay nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Agad-agad ko itong dinampot at tinanggal ang pin at saka tinutok sa mga lalaki. Pagkatapos ay saka ko binomba ang mga pagmumukha nila. Mabuti na lang at natinag sila at sinalag ang pagsirit ng laman ng fire extinguisher. Doon ay nagkaroon ako ng pagkakataon para makatakbo. Subalit talaga yatang minamalas ako nung gabing iyon. Sa aking pagtakbo ay natalisod ako sa map na nakalimutan kong itabi. Natumba ako at nadapa. Sa sobrang lakas ng impact ng pagkatumba ko ay nahilo ako at nagdilim ang paningin ko. Kaya hindi agad ako nakatayo. Dumagdag pa ang sakit ng paa at mga binti ko. Napilayan pa yata ako. Dito ay unti-unting gumuho ang lahat ng pag-asa kong makatakas. Nagmamadaling lumapit ang 4 na lalaki sa akin at saka binitbit nila ako habang nagtatawanan. Ano ka ba naman, miss? Sabi ko naman sa'yo eh. Gusto lang naming makapagkaibigan. Bakit kasi nagmamatigas ka pa? Ayan tuloy, nasaktan ka. Sabi ng lalaki na parang leader nila. Sabay hawak sa nananakit kong binti at piniga niya ito ng pagkalakas-lakas.
Halos lumuwa ang mata ko sa sobrang sakit ng pagpiga niya sa binti ko. Tumayo ito. Pagkatapos ay inundayan ako ng suntok sa sikmura. Hindi ako nakahinga sa sobrang lakas ng suntok niya at agad-agad ay nagdilim ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng ulirat. Maya-maya pa ay nagising na lang ako dahil parang may kung anong pumapatak sa mukha ko. Palakas ng palakas ang pagpatak. Ulan. Umuulan. Umuulan ng malakas. Ulan? Teka. Nasaan ba ako? Bakit ako nababasa ng ulan? Inilibot ko ang aking paningin upang makita kung nasaan na nga ba ako. Damuhan. Matataas na damo. May mga puno. Nasa kagubatan ba ako? Pero may naririnig akong mga sasakyan na dumadaan. Sisigaw na sana ako para humingi ng tulong pero may busel pala ang bibig ko. Malamig rin. Giniginaw ako. Teka, bakit parang nakahubot-hubad ako? Wala akong saplot at basang-basa ako ng ulan. Anong nangyayari? Nasaan ako? Anong lugar to? Pagpapanik ko sa aking sarili. Uy! Gising ka na pala, Miss Beautiful. Napaiktad ako nang marinig ko ang boses na yun. Pero hindi ako makagalaw. Nakagapos ako sa isang lamesa. Nakikilala kong lamesang ito. Isa ito sa mga lamesa ng convenience store namin. Doon ko lang naalala kung anong klaseng sitwasyon ang kinasasadlakan ko ngayon. Sobrang nakapangyuyurak ng pagkatao at pagkalalaki ang posisyon kung paano ako nakagapos. Nakapatong at nakadapa ang kalahating katawan ko sa lamesa habang ang binti at paa ko'y magkahiwalay na nakagapos sa magkabilang paa ng lamesa. Ganoon din ang aking kamay at braso. Nasa ganoong posisyon ako habang nakagapos at walang kahit anong saplot. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang mga lalaking nanloob sa convenience store kanina. Lahat sila ay wala ring mga saplot sa katawan. Ang tagal mo namang magising, Miss Beautiful. Sobrang inip na kami oh. Buti na lang hindi kami makasarili para kami lang ang mag-enjoy. Kaya inantay ka naming magising para naman mag-enjoy ka rin. Pagkatapos sabihin yun ng isa sa mga demonyo ngayon ay nagtawanan sila at isa-isang lumapit. Halos mabaliw ako nang mapagtanto ko ang kinilalagyan ko at ang balak ng mga taong ito. Pero bakit? Pare-pareho kami ng kasarian. Kaya bakit? Doon ay sabay-sabay nilang isinakatuparan ng kademonyo ang kanina pa nila kinasasabikan. Pinaboy, nilamutak at niyurakan nila ang aking pagkatao, ang aking pagkalalaki. Kahit anong pagpupumiglas, pag-iyak at pagsigaw ko ay wala akong magawa upang pigilan at hadlangan ang kahayupan nila. Napatanong na lang ako sa sarili ko, bakit ako? Ni minsan na hindi sumagi sa imahinasyon ko na mangyayari sa akin ito. Nang matapos na nila ang kawalanghiyaan nila, ay kinalas na rin nila ang pagkakagapos sa akin at nagpaalam pa bago umalis na para bang galing lang sa inuman at parang walang nangyari. Ako naman ay naiwan sa ganoong kalagayan habang umuulan
at iniiyakan ang wasak kong pagkatao. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Nalaman ko ding isa-isa ang pagkakakilanlan ng mga demonyong iyon. At napag-alaman kong lahat pala sila ay takas sa kulungan. At yung gabing iyon ang unang gabi nila bilang malayang kriminal. Ang iba sa kanila ay nahuli na't naibalik ng muli sa kulungan at ang iba naman ay pinag-ahanap pa ng otoridad. Sa aking kaibuturan ay namuo at naghari ang puot at galit. Ang pagnanais na makapaghiganti. At kahit ano pa man ang kinalalagyan nila ngayon, malaya man o hindi, magkikita kaming muli at sisiguraduhin kong pagsisisihan nila kung bakit tumakas pa sila nung gabi ng Biyernes 13.